Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ito po ay special para sa ayuno ni Daniel. Alam nyo po na itong fast of Daniel na to ay nagiging malaking blessing para sa atin. And ngayong araw po ang day 11. So exactly nangangalahati na tayo. Meaning to say, pag pag-iisipan nyo po, 10 days na lang matatapos na rin, hindi yung fast of Daniel lang, kundi 10 days na lang, matatapos na rin itong taong ito. And pag-isipan natin, alam nyo po ba na itong natitirang 10 days ng taong ito rin po yung pinaka-depressive na sabi natin days. Kasi may mga tao po na alam niyo siguro po naranasan niyo na rin na mapag-isip-isip na itong para bang yung taon matatapos na naman, wala man lang ako na-achieve. Yung taon matatapos na naman, ni wala man lang akong naabot. Lahat ng thoughts na yan, siguro yan ay umiikot sa isipan mo. That's the reason why siguro nagtatanong ka, ano yung kulang? Or maybe, naka-achieve ka ng something, but still, may nararamdaman kang parang, you still missing something. Yun po yung reason kaya pinopropose namin itong Fast of Daniel na to. Para saan? Para makumpleto ka. Kasi kung inaakala mo na yung material ang kukumpleto sa'yo, nagkakamali ka. You will be, alam mo yung tipo na may na-achieve ka but at the same time malungkot ka. Yung Fast of Daniel, gusto namin na matanggap ninyo yung Holy Spirit. And kapag natanggap nyo yung Holy Spirit, anong mangyayari sa inyo? Magkakaroon kayo ng guidance, magkakaroon kayo ng direction, magkakaroon kayo ng kumpleto sa kalooban ninyo. Yan yung maibibigay ng Holy Spirit. That's why within these 21 days, tayo ay nagfo-focus na matanggap yung Holy Spirit. May mga, alam nyo po ba na chinecheck ko yung mga nanonood. Hindi dahil gusto ko maraming manood sa program ko. No? It's not about that. Pero nung day 1, nakita ko na maraming nanood. Ang tiningnan ko lang is yung trend. Ibig sabihin, kung gaano pa karami na nagda-dive in pa rin sa mga messages na katulad nito. Hindi lang ito, kundi yung Voice of Faith, yung kay Bishop Macedo. Chinecheck ko. And then, almost parang the same. Umuunti yung sabihin natin, nanunood. Hindi ko alam kung anong reason, okay? Hindi ko kayo pwedeng husgahan. Maybe busy lang talaga at hindi nakaligtaan nyo na rin na balikan yung mga videos. Pero do not allow na yung mga distraction. Not only yung sins, even yung mga distraction na dulot ng masyadong marami tayong ginagawa, ganun. Hindi naman mga kasalanan yan, pero do not ever forget na maging konektado sa Diyos sa bawat araw. Yun yung espiritu nitong 21 days fast of Daniel. Nakikita ko po na yung mga comments ninyo na sabi nyo na napakarami ng distraction, napakaraming nangyayari, mga tawag and everything. Pero remember this, focus sa espiritu ng Diyos. Kasi magkakaroon lang po tayo ng bagong buhay kapag bago yung loob natin, bago yung pag-iisip natin. And then within this 21 days sa Midday Boost program natin, alam nyo po na tayo ay pinag-uusapan natin yung 21 na dapat ninyong tandaan kung gusto ninyo na matanggap yung Holy Spirit. And tingnan natin yung verse for today. Sabi dito, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. So, ano po yung day 11 natin na tip para sa inyo? Ito yung tip natin for today. Hindi siya maaaring tumira sa sinungaling. Sabi niya nga, di ba, siya ang espiritu ng katotohanan. Kung ikaw po ay sinungaling up until now, believe me, hindi nyo po matatanggap yung espiritu ng Diyos. Never.
Yung Espiritu ng Diyos ay titira lang sa mga tao. Remember this, titira lang siya sa tao na tapat, totoo. Siya, ganyan titira yung Espiritu ng Diyos. Pero, kung ikaw ay sinungaling, paano titira yung Espiritu ng Diyos sa loob mo? Paano titira? That's the reason why pwede kong sabi nating challenge for today. Starting today, mag-decide ka. Hindi ka na magsisinungaling. Starting today, gagawin mo yung tama kasi yan ang tama. Sasabihin mo yung totoo kasi deserve ng iba yung totoo. Huwag ka pong umabot sa punto na namumuhay ka sa kasinungalingan na ikaw rin napapaniwala na ng sarili mong kasinungalingan. Kasi, di ba, minsan iniisip natin, nagsisinungaling ako, then, nagsisinungaling ako sa taong ito. And then, hanggang darating yung panahon para ma-cover up mo yung kasinungalingan na yan. Magsisinungaling ka, magsisinungaling, and then mag-end up na ikaw rin, pinangangatawanan mo na, namumuhay ka na para bang yung kasinungalingan mo, yan na yung realidad. Mga kaibigan, tanggalin natin ito. Mga kaibigan, bukas meron tayong Sunday service. Alam ko po yung iba sa inyo, marami nang inaasikaso, yung iba sa inyo nagbabakasyon na. Pero kung hindi pa kayo nakabakasyon, wag po nating kakalimutan itong darating na weekend. Okay? Nandyan po yung ating schedule. Bukas, 7 a.m. sa Tagalog, 10:30 sa Chinese, 9 and 11 sa Chinese. Nandyan po yung ating address, nandyan rin po yung QR code natin. Feel free to contact us. Mga kaibigan, bukas, even though linggo, meron pa rin recording, and then pwede nyo pong panoorin yung recording natin as soon as you arrive at home. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, magkita-kita tayo bukas sa Simbahang Universal dito sa Hong Kong. God bless you po.